5 beses. Okay. Yun ang kanyang pangalan. Sa pangalan pa lang sabi na nung iyon, napakaganan pa tutulog siya. Isa po yung prutas na wala sa ikaluwa, pabibigyan sa Arabia. Sabi niya, katulad ng isang mananampalataya, nagpapasa ng Quran, katulad ng Utrudya, Riha Hapayin, napakabango itong prutas nito. Wa ta'amuha tayyib, at ang lasa niya ay napakasarap. Wow. Ibig sabihin, ang mananampalataya na nagpapasa ng Quran ay mabango. At ang ibig sabihin, yung lumalabas sa kanya, ibig sabihin yung pagkalooban niya ay mabuti. Siyempre, tutuloy mga kapatid, naghalibayo yung kanina, sabi niya sa aming experience, sa experience, kasi yung iba natin ay bukod sa Sheikh, siya ay professor ng King Abdulaziz University at doctorate siya sa Qura University sa Makkah, si Sheikh Mofa, kahingang natin. Alhamdulillah. Sabi niya sa aming experience, siyempre bilang guro na nagtuturo sa university at siguro nakapagturo sa high school, sabi niya, karamihan sa mga nangungunang mga estudyante namin ay mga nakasawalo ng Quran. Bakit? Kasi mga nakasawalo ng Quran na iniintindi ng Quran, mga malilis sa kalooban, mabuti ang mga pagkatao. Sabi niya, ganoon din sa high school. Karamihan sa mga nagtatapang mga estudyante, mga estudyante ng Tafsir Quran, mga nakasawalo ng Quran. Okay, karito mga hadith. Sabi niya, وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ay isang mga nagparataya na hindi masyado nagbabasa ng Quran. مِثْلُ التَّمْرَ ay katulad ng dates, tamar. لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ. Wala siyang amoy, pero matamis naman. Walang amoy, pero matamis. Okay. Yun yung mananampalataya. Yung hindi totoo ng Muslim. Munafik, yung hipokrito. Napapunuri. Sabi niya, Mathalul munafik alladhi yaqra'ul Qur'an mathal al-mithla rayhana. Sabi niya, ang munafik, yung hipokrito, actually, hindi tunay na Muslim. Hindi totoo. Na nagbabasa ng Quran, parang rayhana. Rayhana, isang uri ng bulaklak. Itong bulaklak na ito, na rayhana, sabi niya, riho hapayi, mabango, o ta'amu hamur, pero mapahit. Ibig sabihin, nagbabasa ng Quran na munafik, o gusto ng tao kasi nagbabasa ng Quran eh. Yun nga problema kasi mga kapatid, hindi naman lahat, pero marami. Marami sa mundo ng mga Muslim na magaling magbasa ng Quran pero hindi mabuting Muslim. Hanggat hindi pa sila dito na Muslim na tao sa kanyang munafik. Kaya gusto ng mga tao dahil nagbabasa ng Quran. Pero ang totoo, sa kalooban niya, hindi mabuti. Kasi hindi pa sa tunay na Muslim. At maraming ganon. Maraming ganon. Sa iba't ibang lugar ng mga Muslim. Siguro kasama ng Pilipinas. Okay. Pangapat na halimbawa, sabi niya, Mathalul munafik alladhi la yaqra'ul Qur'an. Yung munafik na nga, hipokrito na nga, hindi pa nagbabasa ng Quran. Mithlul hamdala. Isang uri ng puno na may bunga at tinatawag na hambala. Sabi niya, rihuha ang kanyang amoy ay mabaho at ang kanyang lasa ay mapait. Kaya walang pakinabang talaga. Kaya yun yung halimbawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa iba't ibang klase ng mga tao patungkol sa Quran. Yung nagbabasa ay maging mabuting Muslim o gusto ng Quran. Ito yung mga kapatid. Yung mga nagbabasa ng Quran ay hindi naman ng Quran, mahal sila ng tao. At pinapakinggan sila ng mga tao. Samantalang yung hindi pa siya nagbabasa ng Quran, ay ordinary tao, pero at least
nandun pa rin yung pagniwala, kaya okay pa rin siya. Pero yung munafik, ay nagtinabang ng konti na kasi ito pa na yung magusod siya ng tao, pero hindi siya magusod para sa mga parang paliwalay ka ng magpapasa. Ang pinakapunto ng mga kapatid, doon tayo sa unang halimbawa na dapat na marating natin. Tayo ay tunay na niwala sa mga samantala, pinabasa natin ng Quran. Kaya ang punto dito mga kapatid, ito yung paalala ko sa aking sarili at paalala ko sa inyo lahat na pagbigyan natin ng ating sarili, hindi ko sinasabing pagbigyan natin ng Quran. Kasi ang Quran hindi na kailangan sa atin. Tayo na kailangan sa Quran. Kaya pagbigyan natin ng ating sarili kahit man lang mula 5 hanggang 10 minuto sa buong 24 na oras sa buhay natin ay ibigay natin sa Quran. Napakalit na yun. 10 minuto. Yung bang, ang sigurado naman na mabasa natin ng Quran. Pero hindi pa sapat yun. Pero at least ha, masabi mo na tayo bilang sa kabilang doon sa mga pagbibigyan ng Quran. Dahil sabi ng Propeta Sallallahu isang hadith mangyari sa kabilang buhay na yung mga magaling sa Quran, yung mga nagbabasa ng Quran, yung mga umintindi sa Quran, yung pinapabuhay nila ng Quran, sasabihin sa kanila, Iqra al-Quran. Basahin ang Quran. Ipapabasa ka nila sa kabilang buhay. فإنه sabi na Iqra al-Quran, basahin ng Quran, فإن درجتك في آخر آية تقرأها وفإن منزلتك يوم القيامة في آخر آية تقرأها ang tas mo sa paraiso ay kung gaano ka haba ang nabasa mo sa Quran. Isa pang hadith ay sinabi na pala sa Iqra al-Quran فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. Basahin ng Quran dahil sa kabilang buhay ay tagapagtanggol ang Quran. Ang Quran ay maging tagapagtanggol ng mga taong nagmamahal sa Quran. Yung mga tao na pamilya ng Quran, ang Quran ang kanilang tagapagtanggol sa kabilang buhay. Sa sitwasyon mga kapatid na tayo higit na nangangailangan ng tagapagtanggol, nangangailangan ng tagapamagitan para makasigurado tayo na ligtas tayo sa impyerno at sa parehas tayo mapupunta. Meron isang tao na isinumpong ng kanyang mga kasama sa panahon ng Propeta ng Salat kasi palagi nang binibigyan siya Surah Al-Ikhlas. Ano yung Surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yung mga hindi pa pamilya sa kanyang Surah Al-Ikhlas, ano ibig sabihin? Inutusan Allah sa Prophet Muhammad SAW, sabi niya, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo na Allah ay nag-iisa, ang Diyos ay nag-iisa. Nag-iisa, walang katambal, walang kapantay, walang kaparihas, walang katapat. Allah Subhanahu siya ang pinakamatatak na nagpamihari ng lahat, na sandalan ng lahat. Sabihin, sa lahat tayo na nangailangan sa Diyos, sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi nga, pagtulong ayat, alam niya rin, hindi siya nanganak. Sabi siya, walang anak. Walang Diyos Ama. Walang yulad at hindi siya ipinanganak. Walang Diyos Anak. Nakatulad siya sabi sa Kristiyanismo sa Kristiyanity. Walang kaya kung nahukupuan lahat at kailanman ay wala siyang kapantay. Sino na papantay sa kanya? Wala siyang kaparehas, wala siyang kakagawa. Kaya yung 4 na aya na yun ng Quran, itong tao na ito, wala na binabasa na napunan ng kanyang mga malapit sa kanya, ng mga Muslim sa panahon ng Prophet Muhammad SAW. Isinunod sa propeta, sabi sige nito gano'n, e tayo na binibigay sa Surah Al-Ikhlas. Okay lang ba yun? Tinanong siya ng propeta yung tao, sabi na bakit pala yung binibigay sa Surah Al-Ikhlas? Napaka-exing surah doon, napaka-alaga.
Sabi niya kasi, gusto ko dahil doon sa, yung tinututok doon sa sura, patungkol sa naging sa Diyos. Kaya gusto ko sa ulit-ulitin. At ang tamang pakakaintindi sa naging sa Diyos, kaya mahal ko yung sura na yun. Anong sagot ng Kapatid Sallam? Sabi niya, hubbuka iyaha at khalaqal jannah. Sabi niya, dahil sa mahal na mahal ko, ang sura na ito, sura ng Ikhlas, na tumutukoy sa nag-isang nakapagalitan ng Subhanahu wa Ta'ala, sabi na dahil doon ay ikaw ay mapapasok sa paraiso dahil sa pagmamahal mo sa sura na ito. Wow. Yun ay sura ng Ikhlas. Pero gano'n naman, tao na kanyang gustong basahin yung Suratul Mulk, Tabarak al-Ghani Mulk, 30 ayat. Ay, itong Suratul Mulk ay maging tagapagtanggol ng tao na mahilig mong basa ito sa kabilang buhay. Kaya katulad na bakit ko kanina na hadith, utusan ng mga anghel, yung tao na magaling sa Quran, na nakakaintindi ng Quran, nababasa ng Quran, sa kabilang buhay, sabi sa kanya, Iqra, warqa, warattilil Quran, fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Sabi sa kanya, sabihin sa tao, basahin mo, umangat ka, pagputi mo ang pagbasa ng Quran, dahil sabi niya, sabihin, pagandahin mo yung pagbasa ng Quran, dahil ang antas mo sa paraiso ay kung saan ang pinakahuling ay na bibigkasin mo. So, kung gano'ng kahaba yung may isa sa ulo mo sa kabilang buhay, ay gano'ng kataas yung antas mo sa Al-Jannah, sa paraiso. Kaya, hindi mahirap ang Quran, mga kapatid. Akala kasi yung iba, sasabihin na, hindi ko naman nabasa yung Arabic, mahirap ikasin, yung iba, wala na panahon, yung iba, may edad na ako, kulang na yung aking memorization, pero hindi ganun ang Quran, mga kapatid. Iba sa lahat ng binibigkas, iba sa lahat ng binabasa, iba sa lahat ng isinasa ulo. Anong patunay? Sinabi ng Allah sa Quran, sabi niya, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Katunayan, ginawa namin madali na maalaala ang Quran, si madali sa ulo. Kung kayo, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, meron bang gusto niyang may sa ulo, maalala palagi ang Quran? So, ginawa namin madali. Totoo yung mga kapatid, ako experience ko, bilang mahigit 20 taon na humaharap sa mga bagong Muslim. Meron kami naging estudyante, 56 years old. Nagtrabaho pa rin construction. Sabihin, bukod sana sa edad na talaga, mahirap ang trabaho. Pero siya na napakabuting tao. Tagalaguna kasi hindi ko nakakamali. Ang pangalan si Actor naman Sulweta. Minsan kasi ako nakasaya ng tuturo sa mga bagong pagsolo ng Quran. Tinanong ko sila isa-isa. Kung dumating sa kanya, sabi ko, Brother Tormadan, sa mo. Sabi niya, Ustad, yung dalawang sura, bukod sa Fatiha, para sa pagsasala. Sabi ko, bro, gusto mo rin ka? Sabi niya, naman kasama, baka mahirapan ako dahil sa siyempre yun na, sa edad na, 56 na, tapos mahirap ang trabaho. Sabi ko, brother, madali lang. Siyempre, hindi tayo Arabo, pero ang gusto nyo, pagkat kung gagawa mo ng paraan. Sabi niya, paano? Sabi ko, yung mga maiksing sura, isulat mo yung kanyang transliteration sa sarili mo kamay. Sabi ko, magsulat. Ay, minsan, pinagsikapan na gagawa ng transliteration. Although hindi rin tatama ng pinakatamang mabigas, pero at least, meron kang gaya. Isulat mo, sabi ko, at gawa mo ng number, bilang. Gawa mo ng number, pagkatapos, isawin mo ng by number. Number 1, ganito. Number 2. Huwag mo nang humakbang po sa number 2, hanggat hindi mo na-isawin mo ng ayat. Katulad ng Alhamdulillah Rabbil Alamin, bago mo isawin mo ang Rahman Rahim, huwag mo na sa Alhamdulillah Rabbil Alamin hanggat sa ulo. Biyernes yun. Ito pala yung kwento para aral din sa inyo mga kapatid, lalo mga bago sa inyo. Sabihin nyo, mahirap ang sa ulo. Hindi mahirap. Ito nga halimbawa ko na para inuulit-ulit. Si kapatid na ito ay nasa may isang taon na siyang Muslim.
May isang tawag sa Muslim. Mashallah, napaka-active yung tao niya, mashallah. Mashallah, ay buhay ko siya ang niya, sana. At napaka-buhay Muslim, mashallah. Okay. Sumunod na Friday, tinanong siya. Siyempre, ito sa natin, kasama mo sa khutbah, aking experience ito. Tinanong siya, ano, brother ko naman, nakasolo ka? Sabi niya, alhamdulillah, Ustaz, nakalima ako. Biro niya isang taon, 2 sura, isang linggo, 5 sura. Kaya yun na nga, wala ka diyasar na Quran ng Tigri, bahal mo yung dahil. Ginawa namin sa akin ng Quran, na madali sa ulo, madali maalala. Kasi salita na ba eh? Kaya nga, ang nakasawag ng Quran, mga kapatid ng mga Muslim sa ngayon, milyon. Natutanahan ko, katulad ko sa inyo, noong 2009, meron ako naging na nasa katamtamang edad pa siya, mga 20-21. Nakababayan ko sa Cotabato City, nakasolo ng Quran. Tinanong ko siya, sabi ko, ilan na kayo na nakasolo ng Quran dito sa atin, sa Cotabato? Sabi niya, Ustaz, may 1,000 na kami. Masya. Nag-1,000 na kayo. Kala ko noong 1980, baka pala ako isa lang nakasolo ng Quran sa buong Cotabato City. Isa lang. Ngayon, sabi ko, may 1,000 na. Kaya, itong banal na Quran, sinabi naman sa banal na Quran, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa yatadhakkara ulul albab. Itong aklat ang banal na Quran, mga kapatid, ay aklat, sabi ng Allah, ay binahayag natin sa iyo, Prophet Muhammad sallallahu mubarak na mabiyaya. Liyadabbaru ayatihi, anong dahil bakit ibinigay sa atin ng Quran? Upang intindihin ang mga talata nito, intindihin, pag-aralan, ipamuhay. Uliyaddakkara ulul albab, upang maalala ng mga taong mga nakakaintindi. Kaya, bukod ng mga kapatid, kung kaya natin, hindi naman tayo obligato, kung kaya natin, lalo tayo pinag-mga mga kapatid, mahilig tayo kumanta at mahilig tayo sa kanta. Yung kanta na nakamuhian natin, na nakikita natin doon sa buwan na nasa atin, ay balikan tayo. Kasi yung kanta na ayon sa music na alam natin ay haram dahil nagagawa ni Shaitan. Meron tayong ipapalit ang Quran na doon natin pagandahin ang ating boses. Ay, alhamdulillah, mga Pilipino magaling yung boses. Di ba? Ako sa Quran, na-experience ko nung matagal na panahon na, siguro mga 1994. Meron akong estudyante na may 50 na nasa may 10 nationality. Kasama ang Pinoy. May mga estudyante pa ako hindi Muslim. Sa Arabic, sa Industrial City, may mga Amerikano, mga Afrikano, at ibang lahi. May Pakistan, may Bangladesh, may India, may Thailand, may Indonesia. May Pilipino. May 10 lahi, may 50 katao. Ang na-notice ko, hindi ito papuri dito to. Pilipino magaling sa pagbigkas. Sa totoo lang. Kaya hindi problema sa atin, magaling sa atin. Pilipino ang pinakamagaling. Kahit yung mga Kristiyanong estudyante ko ng mga Pilipino, mas magaling magbigkas kung sa hindi sabihin sa ibang lahi. Kaya hindi mahirap sa atin ang pagandahin ng ating boses sa pagbabasa ng Quran. Kaya ano ang sabi ng propeta sa kanyang hadith? Sabi niya, Zayyinul Quran bi aswatikum. Palamutihan niyo ang Quran sa pamagitan ng inyong mga magagandang boses. Ibig sabihin, basahin natin ang Quran, binigyan tayo ng samantala na ibig sabihin ng napakagandang pahintulot na pagandahin natin ang ating boses sa pagbabasa ng Quran. Eh dito tayo, hindi doon sa music. Dito tayo sa pagbabasa ng Quran, dito natin pagandahin ang ating mga boses. Malam yataganna bil Quran. Hindi kabilang sa amin ang sino bang hindi na ikinanta ang Quran. Ito ang kanta natin. Sa magandang boses natin, ang Quran. Kaya, minsan si Abdullah ibn Mas'ud, isa sa mga tagasulat ng Quran, sa propeta Kaisan si Abdullah ibn Mas'ud, isa sa mga sahaba. Inutusan siya kepada sahabat sallallahu sabi niya, ya Abdullah, sabi niya, ikaw naman magpasahin mo sa akin ang Quran.
Anong sagot ni Abdullah? Sabi niya, Ya Rasulullah, aqra alayka al-Quran wa alayka unzil. Paano mangyari na bibigkasin mo sa iyo ang Quran samantalang sa iyo namang itinahayag ang Quran? Anong sagot ng Propeta sallallahu? Sabi niya, uridu an asma'ahu min ghayri. Gusto kong marinig sa iba. Kaya habang pinabasa ni Abdullah ibn Mas'ud ang Quran, ang Propeta ay tumutulo na ang luha niya, halos pasaran kung balbas na ng kanyang luha. Habang nagbabasa si Abdullah ibn Mas'ud. Ibig sabihin, yun ang halimbawa natin sa pagkakaintindi sa Quran, na tinanong ko na sa habang binabasa niya Abdullah, umiyak ang Propeta. Minsan isang gabi, napadaan ng Propeta sa bahay ni Abu Musa al-Ash'ari na nagbabasa ng Quran. Kinabagaan, sabi ng Propeta kay Abu Musa al-Ash'ari, sabi niya, napakagaling mo pala magbasa ng Quran. Laqad utita tismaran min mazamiri Daud. Sabi niya, parang binigyan ka ng ganda ng boses ni Daud. Di ba yung sabi natin kasi yung Salmo ng David, kinakanta. Doon nakilala yung sabihin sa mga pamangahing tao, yung pagbabasa ng magandang boses. Nakilala doon si Daud alayhi isang propeta. Yung sinasabi natin David, si Daud alayhi ama ni Sulaiman alayhi. Kaya sabi ng propeta, ang ganda ng boses mo. Nakakuha ka ng kabahagi ng ganda ng boses ni Daud. Sabi ni Abu Musa, sabi niya, kung alam ko lang propeta na nakikinig ka pala, ay lalo pang kinikitan. Lakad habbar ko, lakad tahbir. Sabi niya, mas lalo pang pinaganda. Kaso nga lang, hindi ko alam. Allah. Kaya, isang pangyari din, ang propeta na sallam ay nakita ng mga tao sa masjid na Nabawi sa Manila na nagtitipong-tipong. Meron na sa gitna na hindi pala nagbabasa ng Quran. Pumunta ang propeta, hindi siya nagsalita, nakikinig na lang siya. Anong sagot ng propeta sa mga sabi niya? Alhamdulillah, binigyan tayo ng alam ng tao na katulad niya. Sige ba rin magbasa ng Quran? Itong tao ito ay si Salim Maula Abi Hudayfa. Siya ay si Salim, isa sa mga dating alipin ni Abu Hudayfa. Kaya, anong nangyari ngayon mga kapatid sa mga Muslim? Ito'y binalala tayo ng Allah Ta'ala ngayon. Sabi niya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Sabi niya, ayaw nilang intindihin ng Quran. Ibig sabihin, dapat naintindihin natin ang Quran mga kapatid. Masahin natin, alhamdulillah, meron ng translation sa English at meron na rin Tagalog. Kung gusto natin intindihin, maintindihan natin. Kasi nakasulat na sa lingwahe natin. So, hanggang maaari, hindi ko kayo pinitigil na ito, hanggang maaari. Para makuha yung pinakamagandang reward na pagbabasa ng Quran, babasahin nyo siya in Arabic. Sabihin ng mga bago, ay mahirap yan. Hindi mahirap. Ito sabi sa inyo, mga kapatid, kung nagawa natin ang paraan, maraming paraan. Kung gustuin natin. Kaya ano sabi ng mga Quran? Apalaya tadabbarun ng Quran? Ayaw ba nilang intindihin ng Quran? Ang ala qulubin aqfaluha. O talagang nakasaraan ng mga puso. Ibig sabihin, yung mga tao kayo umitin sa Quran dahil nakasaraan ang puso. Isa sa dalawa. Yung gusto umintindi, ibig sabihin yung mga mabubuting mananampalataya. Yung ayaw umintindi, ibig sabihin sarado ang puso. May mga ganun. Kapag pinaalalahanan mo na, kapatid, narinig ko yung salita na ganito, sinabi na Allah na ganito, magkakalit. Sinabi na hindi na Quran. Ibig sabihin yung mga sarado ang puso. Sa ibang kaya, sabi nito ba, afala yatadabbarun al-Quran. Law kana min indi ghayri Allah, lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Di ba niya dapat intindihin ng Quran? Kung sakali lang itong salita nito ng banal na Quran na galing sa iba, maliban sa Allah, ay makikita nila ang maraming pagkakasalungatan. Ibig sabihin yung mga salita ng iba, maliban sa Quran, ay maraming pagkakasalungatan. Allahu Akbar. Kaya, ang naging problema,
Isa sa mga magaling magbasa ng Quran sa mga sahaba, si Uthman ibn Affan. Nagagawa ni Uthman ibn Affan na sa isang araw ay nababasa niya ang buwang Quran. Nakakap niya ang Quran, sinunod-tapos niya ang pagbabasa ng Quran sa isang araw o 2 araw. Ay, ano ang, nung siya ay, kumbaga tinanong ng ibang mga Muslim sa kanilang panahon, paano mo nagagawa na araw-araw, binabasa mo Quran, araw-araw at halos araw-araw, ay natatapos niyang basahin ng Quran. Wala umpisa na natatapusan. Eh ano na siya ng Khalifa? Ibig sabihin, napaka-busy. Pero may araw kasi basahin, may oras kasi para basahin ng Quran. Anong sagot niyo, Uthman ibn Affan? Sabi na, wallahi, law salimat qulubuna, ma syabi'ana min kalami rabbina. Sabi na, sumusumpa ako sa Allah. Kung naging malinis lang ating kalooban, ating mga puso, ay hindi tayo mapupusok sa salita ng ating Diyos sa tagapaglikha. Kaso nga lang, ang problema pa naman, kapatid, ay katulad ng paksa namin kagabi doon sa IMC, patungkol sa puso. Yung mga puso natin may problema. Meron tayo tinatawag na sakit sa puso. Maaaring spiritual, maaaring pisikal. Kaya na problema natin. Sabihin, kailangan linisin natin itong kalooban natin para mabasa natin ng Quran at mapumahal tayo sa ganda ng Quran. Ang pinakahuling kwento, mga kapatid, isang gabi ang propeta sa salong naglalakad ay mayroong matandang babae nagbabasa ng Quran. Ang binabasa din Suratul Ghashiyah, yung surah na patungkol sa yung kalagim-lagim na mangyari sa pagkagulo ng daigdig sa kabilang buhay. Yung kagimbal-gimbal na mangyari. Ay, doon sa umpisa ng surah, sinabi ng Allah, hal ataka hadithul ghashiyah. Nakarating na ba sa iyo ang kwento patungkol sa kagimbal-gimbal na mangyari sa pagkagulo ng daigdig? So, alam mo na ba na magulong daigdig? Na matinding pangyari. Yung matandang babae, inuulit-ulit niya. Siyempre, para mapalambot niya ang puso niya, para magkaroon siya ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang propeta nandun siya sa labas ng bahay ng matanda. Nasa ganun ulo niya. Sinasagot niya yung babae, sabi niya, lakad atani. Sabi niya, oo, dumating na sa akin. Sinasagot ng propeta yung matandang babae. Dahil ang binibigas niya sa salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang propeta sa salita niya. Kaya ang tanong, pinakahuling mga kapatid, napaiyak na ba tayo ng mga Quran? Ibig sabihin, kapag hindi ba tayo napaiyak ng banal na Quran sa pagkaintindi nito, ay matigas pa ang mga puso natin. Kaya kailangan natin palalambutin. Kailangan ba natin ng pressure po para lumambot? Kasi kailangan natin mga kapatid, hanggat hindi mapalambot ng Islam, mapalambot ng Quran ang ating mga puso, hindi pa tayo maging tunay na masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang kailangan natin. At ito, alhamdulillah, inabot natin ng kamatan na ibig sabihin, isa sa mga pagkakataon para malinis natin ang ating kalooban, mapasunod natin, mapalambot natin ang ating mga puso upang maging madali na pumasok ang tunay na pananampalataya pagkatapos sa isang Diyos. Kapag nangyari yun, doon pa tayo mamahalin ng Diyos. Kapag mahal tayo ng Diyos, hindi na tayo mahirapan para ipamuhay ang Islam. Pero nakita natin marami mga Muslim hindi na nabubuwang sunod sa Islam dahil hindi pa nila naintindihan yung mga bagay na pinag-usapan natin. Kaya kailangan natin mga kapatid, hindi na bagay na medyo hindi ko sinamarize yung quote pa yung kanina dahil napakahalaga ay napapanahon pa naman dahil buwan ng Ramadan. Subhanallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Hindi ko alam kung meron pa tayong oras kasi ang kasunod nito yung greeting natin sa umrah.
natin dito sa wikang Arabic, Akhil Muslim Al-Karim, kapatid kong makagalang-galang na Muslim. Hirsan ala salamati qasid al-Masjid al-Haram. Para sa kaligtasan ng sino mang nag-rise na tumungo sa Masjid al-Haram, na'malu at-ta'awun bi-ta'jili ada'i al-manasik. Inaasahan namin na kayo'y makikipagtulungan sa pamagitan ng pagpaliban muna ng pagsagawa ng Umrah. Nadran, dahil lima yashaduhul mapaf, dahil sabi niya sa pangyari ngayon na ginagawa yung kung saan ang ginagawang tawaf, minaamal ito siya upang palawakin ang lugar nito. Kaya ito ay nabasa ko na rin to noon. Kaya lang ang pinakahuli, latest na pinakahuli, hindi na galing sa gobyerno, galing sa pamangkin ko, na sabi niya, kanina umaga, 7:30, sabi niya, hindi na kami pinahintulutan na makapasok sa Masjid al-Haram. Kanina umaga. Hindi ko lang kung nabago ng sitwasyon dahil sa dami na ng tao. Ganun pa mga kapatid, hindi kita papalitan yung ating sa Umrah para pag-usapan natin yung Umrah. Dahil sa inshallah, matuloy tayo pagkakataon. Hindi man tayo matuloy. Siyempre, tutuloy tayo kayo. Pero ang kahilingan ko sa mga kapatid na may kontak sa mismo na doon sa malapit sa Masjid al-Haram ay tatawag tayo para alamin yung sitwasyon. Susubukan ko rin tawagan pa mga kung ano na nangyari, kung natuloy ba sila mag-Umrah o hindi. Para bago tayo pumunta, baka kasi wala tayo makakapasok. Diba? Kasi problema sa dami na nila kasi naging problema dahil sa yung project na nasa loob na kasi pinapalaki nila yung para marami makapag-ikot doon sa lalo sa panahon ng Hajj. Kaya dahil sa project na yun, ay naging masikip yung iniikutan sa pagkatawa yung pag-ikot. Naging masikip. Kaya din nakakasya ang maraming tao. Eh, yun ngayon ang medyo nalay tayo ng konti. Actually, nakaisilo tayo ng unang araw ng Ramadan, hindi tayo natulog. Sana nga pala, tuloy tayo, kasi wala, nakatakda na yun, hindi na ba yun. Kaya, ang punto ngayon mga kapatid, unang-una, tuloy yung ating seminar sa yung briefing sa Umrah. Pero kung sino man sa inyo yung kakilala doon, na malapit doon na makontak para malaman natin yung tunay na sitwasyon bago tayo pumunta. Yung iba mga kapatid na gusto pumunta sa Umrah, marami pa ako din nakikita dito. Kung sakaling matutuloy tayo, hindi tayo magantay ng iba. Sorry sa mali, dahil sa nahabol natin ng oras dahil sa sitwasyon. Pag nakarating tayo doon, baka after mag-ulit, hindi tayo makakapasok. Kung matutuloy man tayo, maaga tayo pagkatapos ng asar, nagkakagat. Kaya kung sino sa inyo may kontak doon sa mga gusto mag-Umrah, dapat ngayon ay malaman na nila na punta. At saka, kailangan naman talaga na nandito sila para maibigay yung briefing sa Umrah. Actually, yun ang minsan na kakulangan din ng ibang mga pangyari sa mga tulad nito, minsan hindi naibigay yung pinaka-briefing sa Umrah. Kaya, siguro, medyo sabi ko na 2:30 na para i-briefing natin mga kapatid sa Umrah. Kaya una-una, kung sino sa inyo may mga kapatid na gusto mag-Umrah ay mas maganda kung makapunta ngayon para ma-briefing na para kung sakali man, meron pa tayong ulitin na i-brief ulit ay yung iba mga kapatid na lang na wala pa rito sa susunod na mga trip natin sa Umrah. Okay mga kapatid, siguro umpisa natin ang patungo sa Umrah. Uupo na lang ako. Sinahirapan na ako tumayo. Naubusan na ako ng away. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Una-una dapat natin malaman mga kapatid, ang Islam ay meron siyang tinatawag na mga haligi. Itong mga haligi ng Islam mga kapatid ay in order.
So dapat ang mauna yung dapat mauna. Halimbawa, kung hindi ka pa Muslim, hindi ka pa nagsyahada, hindi maging katanggap-tanggap ang iyong sala. Tama ko? Yung sabihin, hindi ka pa nagsyahada, hindi ka pa nag-Muslim pero nagsala ka. Sumama ka sa mga Muslim nagsala. Maging katanggap-tanggap? Hindi. Kasi hindi ka pa nagsyahada, hindi mo pa nagawa yun. Dapat nagawin mo bago ka magsala na papasok sa Islam. Siyempre kasi sa tingin kayo mga kapatid, meron bang hihigit pa sa sistema, batas, alitutunin na mula sa Allah subhanahu wa ta'ala? Na anumang batas? Wala. Huwag natin isipin ng Islam, walang sistema. Nasa sistema ng Islam, tamang sistema talaga. Kaya ibig sabihin nun, bakit mo sinabi ito parang may tinihan itong gagawin natin? Ang Islam ay meron siyang limang halili, yun ang pinakapangunahin sa lahat. Hindi sa sabihin ng Islam, pero pinakapangunahin sa lahat. Ang unang-unang halili ng Islam, ang shahada. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ang pagtistigo na walang napasabay kundi ang Allah at si Muhammad ay sumunod ng Allah. Yun ang unang-unang halili. Na kailangan, nasa atin muna yung bago natin isunod ang pangalawang halili. Ang pangalawang halili, mga kapatid, ay ang pagsasala. At ito ang pinakamahalaga sa lahat pagkatapos ng syahada. Ang pagsagawa ng sala. Na dapat na mauna. Dapat na mabuo bago yung isusunod, yung susunod na haligi. Kaya bakit, mga kapatid, doon sa mga bago, bakit hindi namin pinuprosige na kailangan magkumara ng mga bago? Kasi hindi ba lalong magsasala? Kumbaga, nasisira yung sistema. Ayun talaga naman talaga ito, mga kapatid. May mga nag-Muslim, halimbawa, na bago pa sila nag-Muslim, ay pinadaranan ng dapat ng pagkarayan. Marami mga, meron ako na nakakaharap. Salat ng Fatiha, di ba nag-Muslim? Ibig sabihin, di ba, gano'n pag syahada, sala na kagad. At hindi nila kagad ang kahalagaan ng sala. Kaya magsasala kagad yun. Di ba? Eh yung hindi pa gano'n ang sitwasyon, at gano'n ang nakakarami. At alam ko, na marami kaya sa mga nag-Muslim, hindi pa na nabubuo yung 5 sala. Tama ba ako, hindi? Sa tingin nyo kaya, kailangan pa sila mag-umrah. Ang umrah ay kasama sa Hajj. Sabi na nga sa Quran, wa atimul hajj wal umrata lillah. Isagawa nyo, kumpletuhin nyo ang Hajj at ang umrah, alang-alang o para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kasama sa haligi na pang-5 haligi ng Islam ang umrah. Nga lang, ang pagkakaiba, ang umrah ay pwede mong gawin kung kailan mo gusto, samantalang Hajj ay para sa buwan ng Dhul-Hijjah at mayroon lang nakatakdang panahon. Yun lang ang pagkakaiba. Kung kailan mo gusto pumunta sa Makkah para mag-umrah, ay pwede ka mag-umrah. Kaya, ngayon, ang punto ko dito mga kapatid, kailangan na maintindihan natin ang kabuuan ng Islam at gawin natin in order. Ngayon, hindi mo lang nga nabubuo ang sala. Hindi mo pa rin lubos na alam kung paano pagsagawa ng umrah. Tama ba yun? Hindi. Kaya, yun ang dahilan ko bakit sabi ko kailangan na samantalay ko pagkakataon. Actually, hindi ito bago sa amin. Nga lang kasi, sa dami ng mga dami ng mga Muslim, masyaallah, alhamdulillah, ay pabagong sitwasyon. Kaya minsan, kami na matagal na sa ganitong trabaho, dito na tumanda, ay pinapaubayan namin ng mga ganitong mga briefing sa mga mag-umrah sa iba. Nga lang, yung pagkakaintindi, hindi ko binubuhat ang aking upuan. Yung pagkakaintindi sa kahalagaan ng bagay nito, minsan hindi pa rin pareho, kadalasan hindi pa rin pareho. Kaya malamang, yung mga pagkakaintindi namin ng mga nauna sa ganitong trabaho, sa yung mga bago, ay hindi pareho. Eh, napakahalaga mga kapatid. Napakahalaga na ibig sabihin na yung pagkakaintindi, tamang pagkakaintindi sa Islam.
Kaya alam natin, ang pangalawang haligi ng Islam, babalikan ko ang pagsasala. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salat. Pagsagawa ng sala. Itong sala na dapat natin sagawa, mga kapatid, ay 5 sala. Katulad ng inutusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Mu'ad, padala sa Yemen, sabi ng propeta, una-una sabi niya, ay ibigay mo sa kanila yung shahadatu an la ilaha illallah. Sinunang halil ng Islam. فإن آمنوا لك بذلك kapag sila naniwala doon, فعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. Sabihin mo sa kanila na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pinuputo sa kanila ang 5 sala sa gabi at araw. Sa gabi at araw. Kaya sinabi ng propeta ng salam sa ibang hadis, sabi niya, al-ahdu alladhi baynana wa bayna al-kufri as-salat. Faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan namin at ang mga wala sa pananampalatayang Islam ay ang pagsasala. Sino ba hindi nakagawa ng sala ay katulad din siya ng mga nasa labas ng Islam. Kaya napakahalaga ng pagsasala, mga kapatid. Palagi namin sinasabi, palagi namin bakit meron tayong mga talagang nakabukod na pagtuturo sa mga bagong Muslim sa tahara at kasala, dahil napakahalaga. Pero alam namin na maraming hindi nakagawa. Yung iba ay nahiya, yung iba ay tinatamad, maraming dahilan. Kaya hanggat hindi pa natin naiintindihan ang Islam ng buo, yun na nga maging problema. Hindi natin may sasagawa ng Islam ng buo. Kaya napakahalaga ng pagsasala, mga kapatid. Napakahalaga yung pangalawang haligi. Okay, pangalawang haligi. Sabi ng propeta, ita o saka, pagbibigay ng saka. Itong saka, mga kapatid, na pangalawang haligi ng Islam, ay inuobliga dito yung mga malaki ang kinikita, yung malaki ang naiipon. Kaya nasabi nga ng propeta kay Mu'ad, fa'inhum ata'u ka bidali, kapag sinunod ka nila doon sa pangalawang haligi na pagsasala, fa'alim anna Allah aftarada alayhim, sabihin mo sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ipinagutos sa kanila, sadaqatan, ang kawang gawa, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqara'ihim. Ang kawang gawa na kukunin sa mga mayaman sa kanila at inibigay sa mga mahirap sa kanila. Sila doon mismo sa community, doon magagaling yung kawang gawa at doon inibigay sa mga mahirap sa kanila. Yun yung pangatlong haligi. Ibig sabihin, obligado sa mga taong merong naitatabi ng malaking halaga. Ibig sabihin, yung mga wala pang naitatabi ng malaking halaga, hindi pa obligado sa kanila yung zakat. Ganun naman kasi na practical ng Islam, mga kapatid. Okay. Alin ang pang-apat? Meron dalawang lugas na halid. Sa unang lugas na halid, ang pang-apat ay mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Sa ibang halid, ang pang-apat yung Hajj. Ganun po mga kapatid, anong pagkakaiba ng Hajj at saka pag-ayuno? Parehong mahalagang ibadah, mahalagang uri ng pagsamba, pag-ayuno at Hajj. Kaya lang ang pagkakaiba, ang pag-ayuno para sa lahat. Para sa lahat. Maliban dun sa mga hindi na kaya mag-ayuno, ay sila ay magpapakain ng mahirap araw-araw, sabihin gabi-gabi. Doon sa mga hindi na kaya mag-ayuno dahil sa matinding sakit, na hindi na inaasahan na bumalik, o sa katandaan, kahinaan, dahil maganda na, hindi na kaya mag-ayuno, kaya hindi na sila inubliga mag-fasting, mag-ayuno, pero magpapakain sila doon, magsasagawa sila ng fidya. Ang fidya dito ay magpapakain ng mahirap gabi-gabi sa buwan ng Ramadan. Yun ang kapalit. Doon sa mga hindi na kaya, mag-ayuno
mag-ayuno. Katulad ng mga matitinding sakit na maaaring wala ng lunas o yung katandaan o kahinaan na hindi na kaya mag-fasting, kaya mag-feeder lang. Ibig sabihin mga kapatid, parang lumalabas na walang ligtas ang sino mang Muslim. Walang ligtas. Lahat ay kailangan mag-ayuno. Pagdating sa Hajj, hindi ganun ang sitwasyon. Kasi doon sa hadith, sabi ng Rasul Ramadan, wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ang pagsagawa ng Hajj, sa Baitullah, sino man ang kayang pumunta. Ibig sabihin mo, hindi kaya pumunta, hindi sila inubuligan na pumunta. Kaya ngayon, pag-usapan ngayon yung pagiging crowded sa haram. Maging kabilang yun sa kawalan ng kakayanan. Kasi hindi natin kaya makipagsiksikan. Saka hindi tayo ubuligayin ng Islam na makipagsiksikan, magpakahirap sa makipagsiksikan doon sa Makkah kung ganitong sitwasyon. Alhamdulillah, ay doon sa nakita natin kanina live sa Quran channel, ay hindi naman masyado na masikip. Kaya ito rin siya matutuloy tayo. Kaya, yung panglimang haligi, mga kapatid, ay parang sa kaya pumunta. Siyempre, nag-agenda tayo, madali pumunta sa Makkah, kaya madali tayo mag-hajj o mag-umrah. Ay yun na nga, ang hajj sa umrah, mga kapatid, ay parehong obligado. Pero minsan nga, parehong obligado na sino bang Muslim, ang katwiran, di ba? Sinabi ng Rasul Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah. Buuin yung kumplito ng hajj para sa Allah, alang-alang sa ito ay kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya, ganoon din ang umrah sa hajj. Sabi ng mga scholar ng Islam, hindi nangangahulugan na umrah at saka hajj ay obligado minsan lang sa buhay ng sino mang Muslim, minsan lang sa buhay ng sino mang Muslim, sa sino mang ang kaya ng pumunta, sino kaya ng pumunta sa Makkah. Okay. Minsan lang obligado, pero pwede kong ulitin, pero hindi na maging obligado yung pangalawa. Kaya nga, sa hajj pag-usapan, ang tawag sa term ng Islam, sa term ng Arabic, Hajjatul Islam, yung hajj na obligado sa Islam, yung unang hajj. Ganun din ang unang umrah, ay dapat pagputihin mo rin dahil yun lang obligado. Yung sunod na umrah, hindi na siya obligado. Kaya dapat na talaga may briefing para malaman kung paano ng umrah dahil yung unang umrah, obligado. Kung unang hajj, obligado, unang umrah, obligado. Sumunod na umrah, hindi na siya obligado, sunod na lang siya. Ganun na sumunod na hajj, hindi ka na obligahin, pero pwede ka mag-hajj kung kaya mo, pero hindi na siya obligado. Sabi na hindi obligado, mga kapatid, wala kang kasalanan kapag hindi mo nagawa. Pero may reward ka kapag ginawa. Kaya, ang pagkakaiba, katulad sinabi ko kanina na umrah at hajj, ay ang umrah ay pwede mong gawin, kailangan gusto. Samantalang hajj, sa buwan lang ng hajj. At doon lang sa unang 10 araw ng Dhul-Hijjah. Doon mo lang pwedeng gawin. Ibig sabihin, kapag wala kang naabutan doon sa unang 9 na araw, kapag wala kang naabutan doon, ay wala nang hajj para sa'yo. Kasi doon yung pinaka-araw yun sa unang 9 na araw. Yun ang pinaka-araw na kailangan mo sa mag-umpisa ng pangatanong mo. Siyempre, yung kasyam. Kailangan makarating ka. Pag hindi ka nakarating ng kasyam, ay wala ka ng hajj. Kaya, yung sabihin, ang hajj ay merong lang siyang talagang nakakatang panahon. Samantalang ang umrah ay wala. Kung kailan mo gusto, saka mas magaan gawin ng umrah kaysa hajj. Ang hajj ay medyo may kahirapan. Ang umrah mo dali lang. Ngayon, gusto ko lang kasi may ma-briefing kayo para maintindihan natin na isa sa gawa natin ng ano man ang obligasyon natin sa ating pinakatamang paraan. Kaya, payo ko sa aking sarili at payo ko sa lahat na dapat na buuin natin ang mga haligi ng Islam na nauna bago yung sumunod. Ibig sabihin, katulad ng umrah, kailangan nakakasigurado tayo na kung sakali na hindi pa nangyay sa buong buhay natin na nabuo natin ng 5 salaan. Ngayon,
kailangan ready ka na uwi yung 5 sala dahil pumunta ka na sa pang-5 haligi, hindi pa na po yung pangalawang haligi. Wala kang mabubuo. At ganoon nga nangyari. Meron kami nakakausap ng mga kapatid na sabi nyo ba sa amin, nakapag-umra na kami. Sa'yo nakapag-kilas na kami. Pero hindi namin nakilas ka lang isda. Bakit? Kasi mali yung pagsagawa. Mali rin yung pagkakaintindi. Samantala, madali ka naman yun. Hindi naman siya mahirap. Intindihin lang natin. Kapag naintindihan natin, maging madali na siya. Maging madali na pag naintindihan natin, hindi siya mahirap. Kaswa na, gawin natin yung tamang sistema. Huwag tayo buwan ang sarili natin yung sistema. Nagumra ka nga. Pero hindi ka naman nagsasala. Umaring hindi ka naman nagkayo, hindi ka nagpasting. Yan yung sa sinong umra. Una-una, dapat natin natin mga kapatid. Ang pagtanggap, sabihin yung pagtanggap ng aswang taas, ano ba ang mabuting gawa natin? Ay nakasalalay sa sala. Ano ba ang mabuting gawa na ginagawa natin? Gano'n sa kabuti ay doon nakasalalay sa pagsasagawa ng pagsasak ng sala. Kaya nasabi nga ng propeta, pagkita namin sa mga walang panampalataya ang pagsasala, sino man hindi nagsasala ay kabilang sa walang panampalataya dahil doon nakasalalay ang ating gawain mabuti sa pagsasala. Kapag nabuo natin ang sala, lahat ng gawain natin mabuti, maging katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag hindi rin maging katanggap-tanggap. Maaaring makahang sa dito sa darating mo. Kasi yun ang magdadala sa kanito yung sala. At sa kabilang buhay, anong sabi ng Propeta sa kahulugan ng sabi na unang-unang itatanong sa atin sa kabilang buhay, ang pagsala. Sino ba nagpasado sa questionnaire, kung sa board exam, 75% ang halaga ng sala o grade ng sala. Sabi ng Propeta, sino ba nagpasado sa sala? Pasado sa lahat. Sino ba hindi pasado sa lahat? Failure sa lahat. Sa kabilang buhay na. Pinag-usapan natin dito kasi mga kapatid, ang buhay natin dito ay buhay para isagawa yung ano man ang obligasyon natin. Sa kabilang buhay naman ay panahon ng anihan. Aanihin natin yung ano man ang pinaghirapan natin. Kung hindi mo hindi mo nagawa yung tama, yung dito, wala tayong anihin sa kabila. Kasi wala tayong gantipalang mapapala sa kabila. Kaya kailangan itutuloy natin yung gawaan para magsigura tayo na hindi magiging sayang yung ating kapaguran, yung pinagpaguran natin. Diba? Kaya kailangan natin. Ngayon mga kapatid, kaya inshallah ay nakahanda tayong mag-umra dahil sa nabuo natin yung mga obligasyon natin bago ang hajj o bago ang umra. Kasi pag-lima na yung doon na kasama sa pang-lima yung umra. Ibig sabihin kailangan yung dapat mong buuin doon sa una, kailangan mabuo na bago tayo papasok doon sa pang-lima. Kaya napakahalaga nun. Which is, hindi ko sinasabi ng mga kapatid na kaharap ko yung majority ba ako Muslim. Hindi. Ito'y nangyari sa lahat ng mga Muslim, hindi lang bago Muslim. At ito malaking problema ng mga Muslim na hindi nila naiintindihan. Hindi ko sinasabi bago Muslim na lahat. Dahil sa kakulangan ng makakaintindi rito, ay maraming nag-hajj o nag-umra, pero baliwala kasi wala kang makikita ng pagbabago sa kanilang buhay. Ito, Ramadan, pag-usapan natin magbasa ng Quran, pag-usapan natin ng umra, pag-usapan natin ng hajj. Siyempre, kasama na yung sala. Lahat ng mga ito mga kapatid ang kailangan natin dito, bakit natin sinasagawa? Para mapatawad ang ating kasalanan. At kapag mapatawad ang ating kasalanan, mga kapatid, sigurado may pagbabago sa ating buhay. Kaya yung mga Muslim na hindi na mabago ang kanilang buhay, dahil hindi na mapatawad ang kanilang nagawang kasalanan sa pamamagitan ng pagsagawa nila ng anumang uri ng pagsamba, bakit hindi naging katanggap-tanggap yung kanilang pagsamba dahil hindi nila nagawa yung tama? Kailangan gawin natin tama kaya tayo mag-aral para isagawa natin yung tamang pamamagitan. Ngayon, yun ang aking konting introduction at hindi naman ako magtatanong sa dahil sa kailangan nakahanda tayo bago magsara ng asal, nakasuot na tayo ng iharap.
At sino man ang walang ihram, mayroong pamigay na libre si Abu Naib sa taas. Diba? At ngayon, yun yung pagtapos sa ihram, mabalikan ko yung umrah. Ang umrah, mga kapatid, dapat na intention natin dito ay ibig sabihin para sa Allah subhanahu wa ta'ala upang mapatawad ang ating kasalanan. Ano sabi ng propeta pagkukunan sa umrah sa Ramadan? Sabi niya, umratu Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ang umrah sa buwan ng Ramadan, ang katumbas na para kang nag-hajj na kasama si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya masyarakat, napakahalaga, pagkakataon na dapat natin sa magdalay talaga mga kapatid. Umratu Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Ang umrah sa buwan ng Ramadan, ang katumbas na para kang nag-hajj na kasama mo si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat. Kaya pagkakataon na talaga mga kapatid. Kaya dahil doon, unang-una, ang pinaka-unang-unang hakbang natin, napag-usapan natin yung ating ng Islam, unang hakbang natin para gumawa ng umrah ay malinis na intention. So, malinis na intention. Na intention natin sa kagawa ito, alang-alang sa rasuan ng kalan. At ang pinaka-pangunahin sa intention natin, mapatawad ang ating kasalanan. Diba? Okay. Ngayon, nag-intention tayo ang patawad ng ating kasalanan. Ha? Kailangan, siyempre, matawag siya, maging malinis tayo, maging malinis sa ating pagkatao, at pagkatawag ng ating kasalanan. Ngayon, ay kailangan din natin na, yun yung tinatawag na spiritual na kalinisan. E paano yung physical? So, kailangan, maligo tayo. Sigurado, baka pagpunta nito, maligo na kayo, di ba? Eh, kahit hindi na ulit eh. So, kasi hindi siya obligado, pero napakahalaga. Doon sa paglinis sa katawan, mga kapatid, kasama doon, yung pagkain sa kilikili at nasa harap. Hindi kasama yung pagkain ng buhok. Ang pagkain ng buhok ay sa dulo ng umrah yung hindi dito. Doon na sa maka. Okay? Kaya, yun sabihin kailangan, kung wala kayong pagkain, siguro si Bible Rules may pagkain. Yung mga hindi nakapagkahit. Meron ako pagkahit yata dalang sa lang. Hindi ko pa nagamit. Kung gusto nyo, wala pa rin bigyan siya niya. Kaya gusto nyo, kailangan nakakit yun, yung kili-kili at saka harap. Pagkatapos doon, sabihin sa maligo ka, ng intention mo, sa gawa mo yung umrah. Kaya yun yung pagkatapos doon, tayo, bilang taga-Jeddah, ang intention natin sa ihram para sa umrah ay dito natin gaganatin mismo sa kinaruran natin. Kaya pagkatapos maligo, isusuot ko yung dalawang puting tela. Wala kang ibang suot kundi yun lang. Wala kang ibang suot. Walang pulit, walang anuman, walang panlo. Yun lang suot, yung dalawang tela rin na puti. Pagkatapos kapag nagasuot na natin yun, saka natin gagawin yung intention. Yung intention sa pagsagawa ng umrah na magsusuot ka ng, sabihin, papasok ka sa tinatawag na ihram. Ano yung sabihin ng ihram, mga kapatid? Makakala natin ihram yung dalit lang. Yun ay sign. Sign ng ihram yung dalawang tayo ng puti. Pero ibig sabihin, ang pinakakahulugan ng ihram, ibig sabihin yun, paglilimit mo sa sarili mo. Bakit? Kapag nandun ka na sa state ng ihram, marami ng bawal sa iyo. Hindi ka na pwede magpabango, hindi ka na pwede mag-ahit. Marami ng bawal na sabihin sa tao na nakasuot ng ihram. Hindi mo na pwede takpan ng ulo mo bilang lalaki. Yun yung hindi ka na pwede magkupit. Hindi na pwede. Kapag nakahiram ka na. Kapag nakagawa ka ng intention. At ang pinakamaganda, hindi siya obligado, pero pinakamagandang pagsagawa ng intention, pagkatapos ng anumang sala, pagkatapos ng sala. Sunod na sala o obligado ng sala, ang mahalaga pagkatapos ng sala. Doon mo gagawin yung intention. Sabi mo, Allahumma labbayka umrah. O Allah, ito ay pagtungo ko sa iyo, pagsagawa ng umrah, wa haramtu biha, patakabbal minni. At sinagawa kong iharang para dito at maging katanggap-tanggap nawa mula sa akin para sa iyo. Kaya yun yung kahit ang
sasabihin mo lang, Allahumma labbayka umrah, tapos yun lang ang sabihin mo, okay na yun. Pero kung dadagdagan mo, mas maganda. Yung sabihin, na pumasok ka sa ihram, sinilimitan mo ang sarili mo, alang-alang sa mga para sa umrah na yun. Kaya yung intention. Pagkatapos ng intention, sabihin mo yung labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Labbayk Allahumma labbayk, nandito na ako Allah, tumugon sa iyong panawagan, yung utos, nandito na ako. La sharika laka labbayk, wala kang katambal sa pagsamba sa iyo, nandito na ako bilang tumugon sa panawagan, sa utos. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, katunayan lahat ng papuri, lahat ng biyaya at ang kaharian, pagmamayari, hindi lahat ng pagmamayari. La sharika lak, wala kang kasama, wala kang katambal, wala kang kahati sa lahat ng mga ito, pagmamayari mo lang. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Yun yung kung kaya mo tigkasin, kung hindi mo solado, wala problema, pero ang mahalaga yung intention mo dun sa ihram. Okay, kapag nakahiram ka na, hindi nakapasok ka rin sa step ng ihram, ay yun na nga, bawal ka ng magpapamo, bawal ka ng ahit, sa mga kalakihan, bawal ka makit ng ulo. Marami ng bawal. Siyempre, kasama doon yung sa pagitan ng mag-asawa at lalaki, bawal na habang nasa ihram yung tao. Kasama na rin yung bawal ka ng manghuli ng inuhuli ng bird ibon. Siyempre, wala nang inuhuli ibon dito. Okay lang. Pili ka mahuli ng isda, hindi naman marami naman tayo sa dagat. Kaya, yun yung mga actually, yung bawal na yun, nabawal din sa Hajj, siyam na bagay. Ayan? Siyam na bagay yun. Kaya, bawal na yun. Sabihin, hindi naman, ang kaganda kasi ng umrah, madali lang siya. Kaya ang mahalaga, kasama kayo sa grupo, ay huwag lang kayo humakbang ng anumang gawain na sabihin taliwas doon sa ginagawa ng grupo. Ibig sabihin nun, siyempre, yung mag-read sa grupo, alam kayo, ano yung ginagawa sa umrah. Ngayon, siyempre, pag naka-intention ka na, ay patungo tayo ng Makkah. Habang tayo pupunta ng Makkah, ay hanggat maaari, paulit-ulit yung talbiyah, yung labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Paalala ko doon sa mga paulit-ulit ng mga umrah, pwede kayo mag-umrah na para sa ibang tao naman, lalo yung mahal sa buhay na namatay na. O yung mga hindi na kaya pumunta rito ng mga tayo sa katandaan, hindi na kaya pumunta rito, pwede kayo mag-umrah para sa kanila. Pero lalo-lalo yung mga namatay na, pwede yun. Doon sa mga paulit-ulit na. Yung mga first time, hindi pa pwede yun. Okay. Pagdating natin sa Makkah, mga kapatid, papasok tayo at magtatawag. Pero wala kasi naman dito eh. Wala tayong projector eh. Ha? Na, yung video. Oo nga. Hindi, yung sino ba may projector para ipakita natin yun? Oo, projector po. Okay, para may pakita natin yun. Yung, tawag doon, yung, tsura ng Kaaba. Para dun sa magtawak. Okay, pagkatapos magtawak mga kapatid, 7 ikot siya. Ano ba kung ito yung 4 na corner ng Kaaba, doon mag-umpisa yung tawak sa Hajarul Aswad, sa Black Stone. Iikot ka, pa gano'n. Salungat sa ikot ng ng lilo. Pag gano'n, pagdating mo dito, nakaisa ka na. Babalik ka hanggang 7. 7 ikot. Pagkatapos ng 7 ikot, tuwing tatapat ka dun sa Blackstone, ay itataas mo kami magsabi ka ng Allahu Akbar 3 beses. Tuwing tatapat ka dun. Habang umiikot ka, ay maraming panalangin. Kung mas maganda ko yung panalangin mo, yung daan mo, yung sarili mo na panalangin, yung talagang para sa'yo. Meron lang pang kalahatan ng panalangin. Mula na sa corner dito, di ba, galing ka dito, punta ron. Pagdating mo sa corner, pagkita ng dalawang corner na ito, ang tawag sa corner,
Ruknul Yamani, dito Blackstone. Pagitan ng Blackstone sa Ruknul Yamani, isa sa pinakasundan na panalangin ng Propeta Sallallahu, yung panalangin na sa Banal Quran, sa Al-Baqarah, na Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. O Allah,